Inilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inisyatiba ng pribadong sektor sa pangangalaga ng kapaligiran at ang kanilang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya. Ito'y sa pangunguna ng Pangulo sa 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award ngayong araw. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Yes, Ninya, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kumpanya na nagpakita ng natatanging performance sa sektor ng pagmimina. Sa ginawang 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award kanina sa Malacanang, personal na ginawaran ng espesyal na pagkilala ni Pangulong Marcos ang 13 mining company. 7 rito ay mula sa kategorya ng surface mining, 4 sa quarrying at 2 sa mineral processing. Naging responsable at ligtas aniya ang kanilang pagmimina sa kalikasan, kalusugan at mga komunidad. These awardees have shown commendable support for our vision for the mining sector. You continue to invest in environmental technologies and adopt best practices that go even beyond compliance. From pioneering reforestation efforts to utilizing more sustainable extraction techniques. And of course, your meaningful contributions to the host and neighboring communities through education, healthcare, and livelihood programs are truly inspiring. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang pagtataguyod ng responsableng pagmimina. Yan ay para maprotektahan ang ating kalikasan habang nakatutulong ito sa pag-angat ng ating ekonomiya. Noong 2023, pumalo sa 160 billion pesos ang halaga ng mining production sa tanso, ginto at nickel. Umabot naman sa 0.5% ang kontribusyon nito sa gross domestic product. Nasa 200,000 naman na trabaho ang nakasandal o dumedepende rito. Tiniyak ng Environment Department ang mahigpit na pagbabantay sa mga minahan sa bansa. At kamakailan lamang ayon kay Environmental Secretary Tony Yulo Loizaga ay 3 small-scale mining company ang pinatigil ang operasyon dahil sa kawalan ng permit o kakulangan sa pagsunod sa environmental laws. Yan ang muna ang latest mula rito sa Malacanang. Balik sa'yo, Ninya. Maraming salamat, Clazel Pardilla.